kailan kami nagkakilala ni Robert. 4 na dekada na higit na kami magkaibigan. Diba ang relasyon namin dalawa? Hindi yung showbiz. Magkapatid kami. Kapatid tao ko sa kanya, kapatid tao niya sa akin. Yan si Melissa. One of the mga old friends pa naman. Anyway, never kami nag-away ni Joe. Never. Wala kami intriga, wala kami lahat. Mas mataas ang respeto namin sa isa. Kaysa pagmamahalan namin dalawa. Never kami nag-away, pero meron kaming alit. Kasi, every time magkikita kami, Lika, punta kami sa Sigpax, Lika, punta ka dito, magkikita kami. Lagi na lang pinakakanta sa akin yung kanta, A Song for You. Ito kami nag-aaway. Sabi ko, ano ka ba kapatid? Ang dami na nagbaba sa akin yung ganun alam kong kanta. Dahil mo na wala akong pakialam sa akin ito. Madalang salita, kahit anong sabihin mo, ito kaibigan ko to, talagang kahit tulog ako, kahit pag yan, mag-text, kahit tumawag ko pa naman, pupunta ako. Ang mga problema na sinasabi ko kay Robert, hindi ko pang showbiz, pang pamilya. Meron siya nagkwento sa akin, meron akong kinakwento. Noon nagkaroon ng time na tatlo kami ni George De Niro. Nagkakaroon kami ng 3 o'clock a.m. habit. Iinuman kami sa isang lugar. Pagdating pagpatak ng 3 a.m., iiyakan po kami tatlo. Walang dahilan. Walang dahilan. Hindi kami nag-aaway. Wala, iiyakan lang kami tatlo. And I think George is here. Andito naman si George De Niro. Yun, meron kami 3 o'clock a.m. habit. Anyway, hindi daw importante yung mga kwento natin ni Robert. Importante po ngayong gabi yung pagmamahal at respeto natin sa kanya. And para mas madali na, hindi siguro po pwede, hindi ko kantahin yung gusto niya. Na kahit hindi ko kaya, kayanin ko. Pero, bahala na. I love you. Mahal kita, kapatid. Wala akong... Basta, kanta naman muna ako. Thank you for being a great part of my life. Hindi pa rin nagsisingin sa akin na wala ka. Kasi ang lakas-lakas ng pagkatao mo, ang lakas-lakas mo. Ewan ko lang sa'yo talagang matigas ang ulo talaga nito si Jover. Kahit sa akin, dahil kami nagtatampuhan, nag-aawan, nagbabate. Kasi matigas talaga ang ulo niya. Ayaw niyang sumunod sa kung ano yung dapat niyang gawin. So Jover, I know you're with the Lord now. Alam ko kasama na mo na si God. Ihalik mo na lang ako kay Jesus at sabihin mo sa Kanya, hindi pa ako ready na sumunod sa'yo. Not yet. Not yet. Marami pa akong gusto gawin sa mundo ito, kapatid. At ipagpapatuloy ko pa yung iniwan mo. At nandyan si Atty. Topacio na nagmamahal din sa'yo. Dumating dito si Glenda Garcia, yung kapatid ko, nagmamahal sa'yo. Andyan si Malu na nagmamahal sa'yo. Si Father Garcia, si Andrew E. na nakita ko na nandito na nagmamahal sa'yo. May nararamdaman na si Nanay Jover. Kaya po, tinatawagan ko lagi si Papa Abel. Papa Abel, si Nanay Jover, para mamamaalam na. So sabi sa akin ni Papa Abel, may huwag ka lang salita ng ganyan. So siguro po, may nararamdaman
naman siya, ayaw niya lang po sabihin sa akin, sa anak niya, at sa pamilya niya. Siyempre, sa nanay Joe, tapos sa mga gastos. Ayaw niya mag-isip yung pamilya niya para sa kanya. Ayaw niya ng gano'n. So, ayun po, ang sabi niya sa akin, once na wala ako, ang una ko lang tatawagan ay si Tito Boy Abuda or si Daddy Dog, yung kaibigan ko namin na may-ari ng Adonis Bar. So, itong mga nakaraang linggo po, bago siya nawala, nagsasakta siya sa akin. Yung kinakausap niya po ako na out of nowhere, tatanungin niya ako na, May, pag nawala ba ako, may mga tatalo kaya sa akin? So sabi ko, ba't ka ako nagsasalita ng ganyan, masamang dalo ka, hindi ka pa pwedeng mamatay. So ano po, sabi ko, ay wait, ang pangit ang skin mo. Ulitin natin. So pinapaulit ko po, nagbibiro alam po kami ang lagi. Araw-araw po kami magkasama ni Nanay Jobber. So sa isang araw, siguro makikita niyo yung phone ko, puro ang tawag talaga sa kanya. Lagi kasi nag-ano, nandun lang kami sa tambayan namin, nililiban ko lang po siya. Tapos ako po ang ginagawa niya, stress reliever. Kumbaga, ako yung papawalan ng stress. Nung time na hospital siya, ako po ang nakapili sa kanya na pumunta, na mag-admit sa hospital. Basta ang marami ko daw sa kanya, huwag mo lang daw siya iiwan. So, yung request sa akin, ginawa ko ng buhay. Hanggang ngayon, ang hindi ko lang po nagawa is yung muli na bilhin niya. Pero, nandito naman ako ngayon. Ang bilhin niya kasi sa akin, nga po nandito ko yan. Pero, time na yun, na nangyari to, tinawagan ako ni Dominic Rhea. Boarding na po ako papuntang Cebu. So, hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ko, Tito Dom, tatawagan ko si Charles. So, tinawagan ko si Charles, tapos tawagan mo na ako si Charles, pero papaasok ko na lang siya sa mama ko. Kasi ang paborito ko rin natin ni Nanay Jobber, yung Nietos Funeral. Lahat ng mga part na pamilya na ng mga nawala, ako po lagi nag-aasikaso. So, ayun po, sana po, ngayong gabi, iparamdam natin sa kanya ang pagmamahal. Puro pagmamahal. O siyempre po, yung iba po may mga nakaalita naman sila. For sure, may mga nakaalita rin sa namin. Jobber, like me, before, nagkatampuhan kami na, pero nandito pa rin kami. Ang iniisip lang po namin is yung mga masasayang araw at pinagsamahan namin. Kaya, mamaya po, yung mga, di ba, dami natin. Marami na tayong nagmamahal sa kanya. Ngayon, ang mga nandito, nakita ko, puro nagmamahal sa kanya. Mamaya, darating pa rin mga plastic. Alam mo, bright item yun na. Kaya Nanay Jobber, kung nasaan ka na ngayon, ayan po, nakita nyo na, maraming nagmamahal sa'yo. Yan po ang sagot sa katanungan mo sa akin. Yun ang maraming salamat. Ayaw ko na pong habangan ng katramahan dahil ayaw niya gusto niya masaya po tayo lahat. Salamat po. Actually, I was wondering alam ko na nagkaalitan sila, but personally, I asked him, kamusta si May? Sabi ni Tito Jobber sa akin, I don't want to talk about it. English yun. Pero, thank you, May, for being here tonight. And, mas lalo natin gagalingan ngayon, gagalingan. Mas lalo natin may enjoy ang eulogy for tonight because for tonight, we will be serenaded by not me, but yung mga alaga ni Tito Jobber sa Tinanong Distinguished Music Box. Yung mga nanhaharangan bawat gabi na or the people who spent most of their time with Tito Jobber, I wanna call divination in front to perform their songs. Parang naman po sila. Ay parang hindi po ba nakasal? Puro palakpakan natin sila. Yes. Divination and everything. Mula na ng SB90.
Maraming salamat. I first met Jobber dahil nga sa kaso actually. Tama ka. I remember, ewan ko kung 2000 or 2001. Nag-away sila ni Willie Revillame. Yun, doon ko siya nakilala. Yung mga magpuproduce ng pelikula, kung ano-ano showbiz, was farthest from my mind. At the time, kasama ako ni Mayor Lim. May programa si Mayor Lim dalawa sa ABS-CBN. Yung katapat, Mayor Fred Lim. That was 25 years ago. So yung mga yung iba rito, hindi na alam yun. Then meron siya every Monday to Friday na show, yung Pasada sa Istrenta with Kate Dacer. Siguro yung mga old-timers yan, si Romel Placente. Yan, mga old-timers. Si John Fontanilla, alam yun. Si Kate Dacer ang katandem ni Mayor Lim doon sa Pasada sa Istrenta. At sabi niya, Attorney Topacio, may pakikilala ko sa iyo, one of our anchors, si Jobert Sucandito, hindi ko nga kilala sa ko, sino yun? Sabi niya, ito, mag-set up yun ng media, may problema, yun nakakawin sila ni Willie Revillame. And those who are old enough to know, alam niyo kung anong pinagtapusan noon, nagpantak si Willie na ang kita kaganayin si Jobert ay siya ang aalis sa ABS-CBN. Buti na lang nanindigan ang ABS-CBN, hindi tinanggal si Jobber, umalis si Willie, and the rest, as they say, is history. So naging magkaibigan na kami ni Jobber umpisa noon. The second time na naaalala ko about him is, yung kay Michael Pangilinan, gusto umalis sa kanyang previous manager at i-manage na ni Jobber. Medyo tense noon. Sabi ko, baka naman pwede natin makuha sa popo, kumbaga. So ginawa ko, kinausap ko yung previous manager, sabi ko, gusto lumipat kay Jobber, huwag na natin pahirapan yung bata, kawawa naman. Nag-uumpisa pa lang. Pinagbigyan siya, nirelease na lang. Walang hiningi, walang demands, nothing. Pumunta kay Jobber at natulungan na ni Jobber yung career ng bata. Ganyan po si Jobber, very old school. Hindi siya yung katulad ng ibang, wala akong pinatatama. Mga ibang reporters o mga entertainment journalist na ngayon kakampi mo, bukas kalaban mo, depende sa usapan, may kilala akong ganyan, akala ko bati na kami, yung pala hindi, pero hayaan mo na sila. Sila rin naman ang magdadala niya. Si Jobber, pag kaibigan ka, kaibigan ka. Ito, one sample. May nakaaway ako sa showbiz. Hindi ko na mabanggit eh. Alam na rin na, Romel yan. Alam nyo, kaya nakilala ko ito sila Romel, sila Jan, lahat ng mga... Ay! Ay, kumaya. Nagpaparamdam yata si Jobber. Bati na kayo ah. Ano muna, di ba ako tapos eh? Siya ang dumipensa sa akin. Nagkatakot-takot. Bonggang-bonggang depensa sa akin ni Jobber. At kinuha pa niya yung mga kaibigan niya. Kahit sa kabilang channel, para tulungan ako na idepensa yung aking stand, yung aking posisyon. Nagkabati rin naman kami nung babae. Also well ends well. Hindi ko naging girlfriend Kinaklaro ko. So, ako naman, every time na si Jobber ay may mga concert, natulad ko. Not because tumatalaw ako ng utang na loob or whatever. Ngunit masaya akong kasama siya sapagkat masaya kasama si Jobber. Isang beses, lumapit sa akin, uy, mag-judge ka na bikini open. Siyempre, lalaki tayo, wow, bikini open. Sige, punta ako. Pero bikini ng mga babae, nasa harap na harap ako ng stage. Nakatete, hindi ko alam,
Babae pala, may lalaki rin. So ayun ako, macho ako, mga 6 inches away sa puta ko, mga notable. So, buhay to. Ano nangyari sa buhay ko? Puro mga nakaumpok. Ang Jobert talaga naman pinasok mo sa akin. Okay na eh. Okay na yung mga Ayaw po nang malungkot tayo lahat, dapat nakangiti tayo. Kasi tignan niyo po siya, nakangiti. Di ba? Alam naman po natin na lahat po ng pumunta dito is considered as family. Wala pong nag-iba sa ating lahat dito. Kaya hindi po dapat tayo malungkot at nakapagpahinga na siya. Kasi lagi niyo pong sinasabi, kaya niya yung nararamdaman niya kahit hindi talaga. So dapat kayanin po natin at maging masaya tayo para sa kanya. Yun lang po. Thank you.